Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko, kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na kahihiyan at
Brace. Yan. Yung sound. Sige po, mag-umpisa na po tayo. Bago po kayo... Pero makapit. Lahat po tayo tumayo. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa amin pong pagpupuri, pagsamba sa umagang ito. Iningi po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Maranasan namin ang iyong presensya. Maranasan namin ang iyong pong pagkilos sa umagang ito. Sa iyo po na hindi nudulong pinagkakatiwala ang lahat. Salamat, Panginoon, purihin ka. Sige po, awitan po natin ang Panginoon. Lord God, pinupuri ka namin sa kaorasang ito, Lord God. Tunay nga na ika'y dakila, Lord God, sa aming mga buhay. Yes, Lord God, marapat lamang na ibigay ang mataas na papuri sa iyo, Lord God. Yes, Lord God, we worship you, Lord God. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Ito namin sa oras O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo,
dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Dakila po ba ang Panginoon sa ating mga buhay? Amen. Tunay nga po na dakila ang Diyos sa ating mga buhay. Nararanasan natin yan every time na nakaka-encounter tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. Tama po ba? Kasi ang Panginoon ay Diyos ng karanasan. Pero sa kahit anumang sitwasyon ng ating buhay, naniniwala ako na napagtatagumpayan natin yan, hindi dahil sa sarili nating lakas, kung hindi dahil sa pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Amen? Ayaw niya na ang kanyang mga anak ay nahihirapan. Kung nakakaranas man tayo ng mga pagsubok, after naman yan, panibagong lakas ang ating marireceive mula sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa kaorasan pong ito, lahat ng mga nagagalak at patuloy na umaasa sa ating Diyos, patuloy na magpuri at bigyan natin ng parangal ng Panginoon sa umagang ito. Amen? Hallelujah! Tunay nga na ang mga gawa ng ating Panginoon ay kahanga-hanga. Hallelujah! Diyos na hari, aking ihahayag, mapagkailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo.
kapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, Panginoon, patuloy namin nararanasan ang iyong kabutihan. Aming ihahayag ang iyong kadakilaan. Hanga-hanga mong pagkilos, aming inaasa ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Purihin ka sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mong naranasan. Ikaw ang aking dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Atin ang purihin ang ating Diyos. Purihin ka sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mong maranasan. Ikaw ang ating dakilang Diyos, sa lahat ay katapatan at kadahilan mo, Jesus. Tingnan mo ako, purihin ka, Diyos. Purihin ka sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mong naranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Sa orasang ito, Panginoon, kami po ay patuloy na magtitiwala sa iyo, Panginoon. Dahil tunay nga na kahit anong sitwasyon man, Panginoon, ikaw ay mananatiling tapat at mabuti sa amin. Hallelujah, Lord. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy nalaan. Katulad ng pagsinag namin itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya't sa puso kong damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, tapat hanggang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi.
mano'y naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Diyos. Dakila oh Salamat sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, at sa iyong katapatan na patuloy niyong pinapakita sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang mataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, Lord. We worship you. Amen. Sarap magpuli sa Panginoon. Sa oras po na to, hindi tayo bibigay ng kapulian sa Kanya sa pamamagitan po ng ating mga handog at kaloob. Pero bago po yun, may nais po akong i-share sa inyo. Isang mananampalataya po, naglalakbay po siya sa disyerto. Ang mananampalataya na to ay nung oras na siya ay naglalakad sa gitna ng disyerto, uhaw na uhaw po siya. At nanalangin po siya sa Panginoon, Lord, sana sa gitna ng disyerto, may matagpuan akong tubig. Dahil yung mananampalataya niya ay dying to death na sa uhaw. Then sa kanyang pagpapatuloy, tinugon po siya ng Lord. Nakakita po siya ng isang poso at saka po isang bote ng Coke na puno ng tubig. Nakasulat po doon sa bote ng Coke na may tubig, sapat ako upang mabuhay ang poso. Ayun. So nag-isip po ang mananampalatayang ito, sabi po niya, bubuhayin ko ba yung poso o iinumin ko na lang to para matighaw ang aking pagkauhaw. Minsan po sa buhay natin, dumarating po sa atin yung gano'n, no? Magbibigay ba ako o gagamitin ko na lang to? Yung aking kaloob at handog. Ibibigay ko ba to sa gawain ng Diyos o gagamitin ko na lang? Kasi ito na lang ang natitira sa akin. So minsan dumarating po sa ating sarili, sa ating pag-iisip mga gano'n. Pero sabi po doon, sapat ang tubig na to para mabuhay ang poso. So ang ginawa po ng mananampalataya, binuhos po niya yung tubig sa poso at kanyang binomba at tunay po na yung tubig na yon ay sapat upang bumulwak ang masaganang tubig mula sa poso sa gitna ng disyerto. Minsan po sa buhay natin, dumaranas po tayo ng mga disyerto, kagipitan. Pero ang salita po ng Diyos, sundin lang po natin. Subukin at subukin po natin siya. At sinisigurado ko po sa inyo, totoo po ang salita ng Diyos, bubulwak ang kanyang masaganang pagpapala. Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ipanalangin po natin ang ating mga handog at kaloob sa ating Panginoon. Lord, sa oras na to muli, narito ang bawat isa sa amin, Panginoon. Dala-dala po namin, Panginoon, ang aming mga handog at kaloob, dakilang Diyos. Sa oras na to ang aming dalangin, Panginoon, patuloy mo nga po itong basbasan at pagpalain, Panginoon. Kami nananampalataya, dakilang Diyos, na ang mga bahaging ito, Panginoon, ay nagmumula sa iyo at ito iyong patuloy na pagpapalain, Panginoon, O Lord God. Kaya po ito'y binabalik namin sa iyo ng may masaganang pagpupuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen and amen.
sa aking kahinaan at sa kabigatan. Ika'y amang nakikinig sa aking bawat dalangin. Pagkapananalig, Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! ikaw ang tagapagligtas. Po ang Diyos, ngayon po ay last Sunday for the year 2020. At makakarinig po tayo ng dalawang anak ng Diyos na magbibigay po ng kanilang papuri, pasasalamat, patotoo, kung ano po ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Mauna po si Sister Russell at susundan po ni Sister Tina. Palapakan po natin ang Panginoon. Hello. Good morning po sa lahat. Sa oras po ito po yung nais kong pasalamatan ang Diyos. Bago matapos po yung 2020, nais ko pong ibalik ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Dahil po sa 2020 na to, sa taon na to, talagang naranasan po namin yung financial breakthrough na totoong binuhos ng Lord ang pagpapala niya sa buhay po namin ni Pastor Eli. Last year po, natandaan ko bago po ako pumasok sa real estate, nakabenta po ako ng 2 million lang, 2.5 million lang. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Sapagkat ngayong taon na to, nakabenta po ako, nakapag-sale po ako ng 24 million. Tunay nga po na kapag nagtatapat ka at naglilingkod ka sa Panginoon, hindi ahayaan ng Panginoon na hindi ka pagpalain. At alam niyo po kung ang mga pastor nung December na to, nakatanggap po sila ng iba't red envelope, white envelope. Alam niyo po, kami po ni Ma'am Pe, nakatanggap po kami ng brown envelope. At alam niyo po ba, na-amaze ako sa ginawa ng Lord nitong December 16 dahil po yung client po namin, bumili po siya ng 2 units sa akin. Tapos, yun pa lang po, malaking blessing na po yun sa akin dahil worth 4 million po yun. Doon pa lang, meron na po kaming matatanggap sa Kanya. Pero napakabuti po ng Diyos, kahit ang hindi mananampalataya, ginamit niya. Alam niyo po ba yung client ko na yon bago umalis, nag-sign po ng mga documents, nag-pass po ng documents. Tapos, tinawag niya ako, bumaba ka, may iabot ako sa inyo, sabi niya. Tapos, nang binigay niya, ayaw kong tanggapin kasi naiya ako kasi bumili na siya sa akin, blessing na talaga sa akin yun. Malaking blessing na po yun. Ayaw ko pong tanggapin, sabi niya, kunin mo na kasi regalo ko ito sa'yo. Tapos nung napaiyak ako, nung binuksan po namin, akala ko lang po, yung pamirienda lang po yung ibibigay niya. Alam niyo po, nung binuksan po namin, yung sa akin naka-separate, yung kay Ma'am naka-separate, tig 10,000 po. Napakabuti ng Diyos, kaya ang lahat ng papuri at pasasalamat ay aking ibinabalik sa ating Diyos na buhay. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po, higit pa po sa milyon yung na-receive ko sa Panginoon. Kasi po nakauwi yung asawa ko. Wala pong katumbas yun. Kung nakauwi po siya, nakasama po namin ngayong Pasko, bagong taon, buo yung pamilya namin, higit pa po sa pera yun, higit sa biyayang binigay po sa amin ni Lord yun. Marami man pong dumating na pagsubok, unang-una po sa pamilya namin, side ko. Nakasakit po yung nanay ko. Nakakonfine po yung nanay ko, na-atake, ka-ICU po yung kapatid ko. Na-atake na naman po yung isa. Pero ngayon po, naniniwala naman po ako na naanalig ako sa kanya na gagamitin pong instrumento ng Panginoon yung sinasabi ng doktor na wala nang gamot, wala nang lunas. Nasa Panginoon na lang kung hanggang kailan sila ipapahiram. Pero hindi po ako naniniwala doon. Nananalig po ako, nagtitiwala ako sa kanya na matagal pa po niyang ibibigay sa amin yung nanay ko.
papayaran pa po niya sa amin ng matagal. Hindi lang po itong Pasko na to namin sa makakasama. Matagal pa po. Yun po yung inihiling ko sa kanya, sa mga kapatid ko. Na sinasabi po na yung puso niya 100%, 23% na lang anytime pwedeng tumigil. Pero hindi po yun. Ako po talagang malakas po yung ano ko sa Panginoon na gagaling po sila lahat ng iniinom nilang mga gamot. Instrumento lang po yun. Siya pa rin po yung makakapagpagaling sa kanya, wala pong imposible. Yun po yung pinangahawakan ko. Ngayon po, pagpasok ko po ngayon dito sa church, ngayon lang po ako nag-attend na wala na si Tita Mel po. Sorry po, na ano ko lang po kasi pagpasok mo pa lang po dyan sa pinto, siya na po yung yayakap sa'yo. Yayakapin ka pa niya, kanya, tapos sasabihin niya, kumusta ka na? Agad na po niya tatanong si Randy kung kumusta siya, kailan siya uuwi. Sabi niya, sana makauwi muna siya. Nakauwi po siya, wala na po si Tita Mel. Nakakamiss din po siya. Pag naiiyak po ako sa kanya kanina, sabi nga sa asawa ko, ngayon lang ako nag-attend na wala na siya. Hindi po ako ganun ka-showy sa kanya, pero alam po niya. Sa isang topic lang po niya, ramdam ko po yung love, yung pagmamahal niya sa akin. Ganun po siya eh. Alam niya, ramdam ko po yun. Pinaparamdam niya sa akin kung gaano po yung pagmamalasakit niya sa akin, sa aming mga anak ko. Lagi po niya tinatanong yung asawa ko kung okay lang po siya doon. Nakakamiss din po talaga siya. Hindi po ako makapaniwala na ganun po yung nangyari. Pero masaya na po siya ngayon dahil nasa Panginoon na po siya. Sobrang thank you po talaga sa Panginoon sa lahat po ng blessing. Sabi ko nga po, higit pa po sa milyon yung natanggap namin sa Panginoon ngayon. Brown envelope. Lahat po ng envelope nasa akin na dahil nandyan po yung asawa ko. At malusog po yung mga anak ko. Okay na po lahat sila. Thank you po. Praise God. Masaya po kaming lahat. Masaya po tayo na nakita po natin si Kuya Randy, ligtas, malusog, poging-pogi pa rin. Pero malungkot talaga dahil pag Sister Mel nang binabanggit nyo, hindi ko na rin maiwasan na hindi umiyak dahil first time po akong pumasok dito, siya po ang sumalubong sa akin. Matagal ko na rin siyang kilala. Masaya na rin ako dahil nasa Panginoon naman siya. Amen po ba? Hallelujah. Kaya lang, malungkot ako dahil si Pastor, yung mga anak niya, yung mga inaanak ko, yung 3 kong inaanak. Hallelujah. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. At salamat po sa Diyos sa kanyang kabutihan. Tayo po idadako sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Announcement po, no? This coming Thursday po, meron po tayong gawain. Amen. So, New Year's po yun. So, yung gusto pong mag-testimony ay pagkakataon nyo na para magpatotoo. Ang buong month po ng January ay malaya po kayo magpatotoo. No? So, wala nang naka-schedule. So, every Sunday ay meron pong magte-testimony. So, yung buong month para ipatotoo nila yung ginawa ng Diyos this coming pag sinabi ng kita, Sister Mel, nagiging emotional din ako. Ewan ko. No? So, siyempre maraming nakamiss sa kanya dahil siya yung una talagang tumatapik. No? So, siya yung unang yumayakap. So, sa akin din, siya yung yumayakap lagi. So, pero meron pong layunin ng Lord. Amen. So, meron po tayong gagawin next year para sa ano po yun yung, sabi ko nga, first time yata nag-seed of faith ng buong sahod si Sister
Russell, tsaka si Pastor Eli last year. First time ba yun? First time. Biruin mo, nung 2019, 2 million lang nabenta niya. Pero nung seed of faith siya, lahat ng sahod nila at lahat ng sahod ni Pastor Eli allowance niya ng January, ibinigay sa church. Ang naging time is 10 ang tinanggap. No, igit pa dun. So, kaya po, hindi kami malungkot na pastor. No? Kasi po, this coming January, magsi-seed of faith po tayo. Alam niyo yung seed of faith natin, ang naging bunga niyan ay nabili po natin yung lupa sa harap worth 6 million. Amen. Umabot ng more than 400,000 na nag-seed of faith. Pero sapat na yun para mabili po natin yung lote. Nakatulong po yun sa harap. And this coming January, mag-seed of faith na naman po tayo at lahat po ng pastor ay wala rin tatanggapin na allowance. So, ewan ko kung malungkot si Pastor Eli, walang allowance. Pero masaya sa, may 10,000. So, isi-seed of faith po namin, itatanim namin sa Lord. Tandaan po ninyo, pangaral ni Pastor Bong kanina, yung batang nagbigay ng 5 isda, 2 tinapay sa Lord. Napakain niya yung umaabot na, sabihin natin mga 15,000 na tao na lang. At yung pong sinabi ng Panginoon, kumuha hanggat gusto nyo. No, unlimited na isda, unlimited na bread. So, doon lamang sa 5 tinapay na yun. So, kung ano man po ibigay natin sa Lord this coming January, nasa inyo po yun. Ito po hindi po sa pilitan. Pero ito step of faith, challenge sa atin. At lagyan po ninyo ng pangalan yung binhi nyo. Lord, ito po yung tatanim ko ito para sa house and lot. Si Pastor Pe, testimony niya kanina. Ilang taon silang nanungupaan, ang tagal nilang nanungupaan. Ngayon binigyan sila ng Lord ng 4 na bahay. Sa pamilya mo isa. So, halimbawa, Lord, ito yung itatanim ko para makapagtapos yung aking anak, makabili ng house and lot. So, ano man po yun? Lagyan nyo ng pangalan yung seed of faith nyo at ihandog po natin yun sa last Sunday of December, January and first Sunday of 2 beses po. Kung hindi nyo may bigay ng last Sunday of January dahil di pa nyo sahod, pwede yung first Sunday of February. So, sabi ng Panginoon, subukan nyo ako, di ba? Magbigay kayo at bibigyan kayo ng siksik, liglig at umaapaw. So, hindi po ito sa pilitan. Ito po ay china-challenge ko lang kayo. So, kung gusto nyo, kung ayaw nyo, wala pong problema yun. Still, ang Diyos ay Diyos na mabuti. Amen. So, pero kung para ma-challenge at maranasan nyo na yung pong kahit hindi tayo magbigay, naniniwala tayo sa ating giving and tithes, nandun yung spiritual breakthrough. Amen. Financial breakthrough. Amen. Pero kung gusto nyo talagang maranasan yung talagang buos-buos na pag-aani. Kasi pag nagtanim ka, hindi ka pwedeng hindi mag-ani. Amen. Wala pong nagtanim na hindi nag-ani. Hello, kaya pag nagtanim ka, subukan nyo lang magtanim sa this coming January. And then, kung hindi po kayo nag-ani, lagi ko challenge. Sabi ko nga sa mga kapatid, kung hindi kayo nag-ani, ako magbabalik ng tinanim nyo. Okay ba yun? So, buti, nagsulatan kami ni Pastor, binalik ko na lang yung tinanim niya. Kasi marami siyang inani. No, milyon-milyon ang kanyang inani. So, sabi ko, pag hindi nyo naranasan yung pag-aani, kasi nagtanim kayo, lahat ng binigay nyo noong January, December, ibabalik ko. No, pero pag pinagpala naman kayo ng Lord, sa akin yun. Di ba? Kasi gusto nyo maibalik eh. So, pag pinagpala naman kayo ng Lord, edi sa akin yun. Kasi, kung gusto nyo ibalik, pero naniniwala ko lahat po ng challenge ko ng ganyan, nakaranas sila ng siksik na pag-aani ng Lord. Amen. Sige po, tumayo po tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa kabila ng mga pinagdaanan namin mga pagsubok sa itong year 2020, ilang araw na lang 2021, ay still mabuti ka sa amin at hindi ka nagbabago. Tapat ka magpakailanman. Dahil dakila ang iyong katapatan. Ayaan nyo sa amin pong pakikinig ng salita ay patuloy namin maranasan, Panginoon, ang iyong pong pagkilos. Maranasan namin ang iyong pangunguna. Maranasan namin
ang iyong pong presensya, ang iyong yakap habang kami nakikinig ng salita mo. Sa po lahat ng papuri, in Jesus' name, amen at amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ating pong topic ngayon ay paki-ano na lang po sa PowerPoint yung pinakauna yan. Remember the goodness of God. So, yan po yung ating topic na alalahanin natin yung kabutihan ng Diyos. No? Magmula January hanggang December. Tulad ng sinabi ni Jeremias, pag naalala ko yung mga masakit na nangyari sa aking pong buhay, ang sabi ni Jeremias ay umiiyak, nagdurugo yung aking puso. Pero pag naalala ko yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang kahabagan, yung kanyang pag-ibig, nanunumbalik ang aking pag-asa. Hindi o ba? Pag ikay naalala mo yung masasayang pangyayari sa buhay mo noon, kahit mag-isa ka, na tumatawa ka, di ba? Kaya minsan kala nila nasisiraan ka na. Pero dahil naalala mo yung mga masasayang pangyayari, pag naalala mo naman yung isang pangyayari na malungkot, napapayak ka, nalulungkot ka, di ba? Tulad pag inaalala natin yung nangyari sa aking asawa, nalulungkot tayo. Pero iba pag there is power, no, may nangyayari din pag inaalala natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. No? Iba po yung pakiramdam pag ang inaalala natin yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Di o ba pag naalala mo yung mga taong nanakit sa'yo, unti-unti yung puso mo nakakaroon ng puot at galit, di ba? So, tapos na yun, pero pag naalala mo, parang nasasaktan ka pa rin, di ba? May nangyayari pag, no? Ibig sabihin, there is power dun sa iniisip mo, inaalala mo. Pero pag inaalala mo kung gaano kabuti ang Diyos, kung sino ang Diyos sa buhay mo yung ginawa niya, no? At yung ginawa ni Kristo sa krus, unti-unti nangihina ka, lumalakas ka, tumitibay ka sa pananampalataya. Amen. Marami po tayong losses, marami po tayong mga bagyo ng buhay. So, huwag ko na pong banggitin kasi baka maging emotional tayo, di ba? Pinakamatinding bagyo ng buhay namin, siyempre yun. Mawalan ka na mahal sa buhay. Pero in spite of that, still, alam ko, mayroon pa rin mabuting layunin ang Diyos sa buhay po natin. Ang sabi po dito sa, ayaw na ata, misira na. Pakibaba na lang. Ang sabi po dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 3, kaya nga pakinggan ninyo ito at sundin mabuti. Kung magkagayoy sasagana kayo at darami ang iyong lahi, pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh ang Diyos ng iyong mga ninuno, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Kaya sinabi po ni Moses dito, sa Deuteronomy, kaya nga makinig kayo at sumunod, sundin mabuti. Ang book of Deuteronomy ay, ang ibig sabihin po ng Deuteronomy, the last book of Moses na tinatawag na Pentateuch, ay ito po ay, ang ibig sabihin ng Deuteronomy, ito po yung repetition, pag-uulit. Inulit niya dito, pag binasa mo sa Deuteronomy chapter 5, inulit yung pagsabi ng 10 kautusan. At lahat ng kautusan ng Diyos, lahat ng pangako ng Diyos ay inulit, no? At sinabing muli sa lahat ng sa mga Israelita bago sila pumasok sa lupang pangako. Napakalaga po nun ng pag-uulit o pagdideklara o pag-alala, no, ng ginawa ng Diyos sa kanyang mga salita, yung pangako ng Diyos, no, yung mga kautusan ng Diyos, inulit yan. Lalo na, inuulit lagi kung paano sila pinalaya ng Diyos doon sa bansang Egypto at dalhin sa lupang pangako. Pinapaalala ni Moses yung pangako ng Diyos, yung ginawa ng Diyos sa mga Israelita kasi yung pupuntahan nilang lugar na sinabi diyan, pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, sila papasok na dito.
No? Pero si Moses may iiwan, mamamatay na si Moses dito. So, inulit niya ito, ang lahat ng mga ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Kasi yung pupuntaan nilang lugar ay marami pong mga sinasambang iba't ibang klase ng Diyos-Diyosan. Marami silang mga iba't ibang kautusan, batas doon sa lugar na yun. Marami silang iba't ibang klaseng paniniwala. Kaya kung hindi may establish yung kanilang isip, yung kanilang puso doon sa mga paniniwala sa Diyos, sa buhay ng Diyos, at sa kanyang mga salita, at sa kanyang mga pangako, at kung hindi may establish ang kanilang isip, ang puso doon sa ginawa ng Diyos sa kanila, baka pagpasok nila sa lupang pangako, kahit mayaman ang lugar na yun, sagana ang lugar na yun, baka makalimutan nila ang Diyos. Hello? Kaya nga, sa oras na ito, kailangan kong ipaalala din sa inyo na laging mabuti ang Diyos. Baka kasi, no, manghina tayo. No? Baka pagpasok natin ng 2021, no, makalimutan natin yun, na ang Diyos ay laging nandyan. Ang kanyang mga pangako'y maasahan natin na laging kumikilos, gumagawa ang Diyos. So pagpasok natin ng 2021, alam natin, matinding pinagdaanan natin, pero naniniwala tayo, meron pong blessing, grace ng Lord, ibang tagumpay ng Lord sa 2021. Pero lagi mong alalahanin, kaya natin natapos ang 2020 dahil lamang sa tulong at biyaya ng Diyos. Yun ang sinabi ni Moses sa mga Deuteronomy. Kaya makinig kayong mabuti. Pakinggan ninyo at sundin mabuti. Anong magiging bunga nun? Kung gayon sasagana kayo, sabi diyan, at daramihan yung lahi pagdating ninyo sa lupang pinangako ng Diyos. Ang Diyos na yung mga ninuno sa lupaing mayaman. So yung lupain na yun, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pero baka makalimutan ninyo ako pagdating nyo dun. Kaya sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo muli. Magkaroon ng repetition, no? Bilang pag-alala kung ano ang ginawang mabuti ng Diyos sa kalapong buhay. Hello? Yun ang ibig sabihin ng Deuteronomy. Pag-uulit. No? Kaya mababasa natin sa Deuteronomy, pag binasa mo, inulit lahat ng mga pangako ng Diyos, lahat ng ginawa ng Diyos. Kaya nga, in remembering the goodness of God, alalahanin mo una, lagi na may mabuting layunin ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Lagi po yun, na meron pong isang great purpose, good purpose sa bawat buhay po natin, anumang pinagdaanan natin, lagi merong mabuting layunin ang Diyos. Ako sa nangyari sa aking buhay, kung pakikinggan ko yung mga dahilan, kung bakit nangyari sa amin yun, baka panginahan ako ng loob. Mawalan ako ng pag-asa. Pero hindi ako nagre-rely doon sa mga reason ko, sa mga dahilan ko. Dahil alam ko mas igit bakit pinaintulutan ng Diyos na ito dahil meron siyang mabuting layunin. Amen. Mas mabuti yung reason ng Lord bakit niya pinaintulutan ang lahat ng ito. Sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 1, no? Nandiyan na ba tayo? Ang bilis naman. Sundin ninyong mabuti ang mga utos na ito. Ibinigay ko sa inyo upang umaba ang inyong buhay. Dumami ang iyong lahi at kayong makarating sa lupang ipinangako ni Yahweh sa iyong mga ninuno. Ang sabi diyan, sundin ninyong mabuti ang mga utos. Inulit na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Kasi iba na po yung mga henerasyon pagpasok sa lupang pangako. Kasi yung pong unang henerasyon, yung kasing edad ni Moses na 80 pataas, namatay na silang lahat. So itong mga bagong henerasyon na tinatawag na Joshua generation, sila yung papasok sa lupang pangako. Kaya bago sila pumasok doon, ay in-instruct silang mabuti ni Moses. Sundin ninyong mabuti ang mga utos na ito. Kasi mayroong bagong utos kayong madadaanan doon, may bagong batas, maraming Diyos-Diyosan doon. Baka magkipag-kompromiso kayo. Parang ganun sinabi ni Moses, na binigay ko sa inyo. Ano po yung mabuting layunin ng Diyos? Bakit lagi niyang ipinapaalala yung mga pangako, yung salita ng Diyos, yung ginawa ng Diyos? Bakit kina-challenge tayo lagi ng Diyos, ng Banal na Espiritu, dumalo sa gawain ng Lord? Ano yung mabuting layunin ng Diyos? Para ipaalala sa atin na laging nandyan ng Diyos. Amen. Hello, merong layunin ng Diyos. Bakit
nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos para lumakas tayo. Ang sabi diyan, ito yung layunin ng Diyos upang umaba ang iyong buhay. Wala naman siguro gusto rito na umiksi ang buhay. Dumami ang iyong lahi. At kayong makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh. So merong mabuting layunin ang Diyos. Bakit? Laging sinasabi ni Moses, makinig kayong mabuti. Sundin ninyong mabuti. Alalahanin nyo lagi yung ginawa ng Diyos. Dahil meron pong mabuting layunin ng Diyos. Amen. Ang sabi sa verse 2, alalahanin ninyo. Inulit ni Moses, no, remember yung kabutihan ng Diyos, yung ginawa ng Diyos. Alalahanin nyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Within 40 years. Ang sabi ni Moses, pinapaalala ko ngayon na 40 years pinatnubayan kayo ng Diyos. 40 years, sinupply ng Lord lahat ng kalang pangangailangan. Hindi sila nagtrabaho. Walang restaurant. Walang tindahan. 40 years, sila po ay naglalakbay, no? Sila, may mga tent lang sila, kung saan sila ng gabi, doon na sila matutulog. Within 40 years, na paglalakbay. Pero, nandun, sabi ni Moses, alalahanin nyo kung paano kayo pinatnubayan ng Diyos. Paano sila pinatnubayan ng Diyos? Sa magitan po ng ulap na, yung ulap po yun ay napakababa. Di ba pag naglalakad ka kahit mainit yung araw, pag yung tumakip yung ulap, talagang hindi mainit. Sa panahon nila, 40 years yung ulap napakababa. Hindi sila nainitan. Meron silang 40 years na air condition. Ganon yung kanilang naranasan. At paggabi naman, pinatnubayan sila ng Diyos, nandun yung aliging apoy. Sa harap at sa likod, nandun yung aliging apoy para wag makalapit, no? Nano man ubingan. Ahas kasi, tagkapampangan tayo, aas, no? Nandun, pinatnubayan sila ng Diyos. Ang sabi ni Moses, alalahanin ninyo, 40 years, hindi nagkulang ang Diyos. Binigyan pa kayo ng 40 years na pagkain na mana. Ang ibig sabihin ng mana, ano ito? Minsan, pag tayo pinagpapala ng Diyos, sabi ni Mr. Russell, ano ito? So, 10,000, ano ito, Lord? Eh di mana. Di ba? Ayun na ibig sabihin ng mana. Ano ito? Hello? So, pinapaalala ng Panginoon sa mga Israelita, no, yung kabutihan na ginagawa ng Diyos. Abang binubulay mo kung yung mga bagay na mabuting ginawa, no, lumalakas ang loob mo, tumitibay ang loob mo, lalo kang maglilingkod sa Lord. Lalo kang magpupuri sa Lord. Sa kabila ng bagyo, mga pagsubok ng buhay, huwag mong tignan yun. Ang tignan mo, sa kabila ng pagsubok, mga alon ng buhay, nandiyon ang Diyos na panunutbayan ka at bibigyan ka ng lakas para mapagtagumpayan mo yun. Amen. Yun ang tingnan natin. Kasi yung tingnan natin yung negatibo, bakit mo ako iniwan, Lord? Hindi ka iniwan ni Lord. Lagi ko sinasabi sa panahon ng pagbiyak mo, hindi ka iiwan ng Lord. Lagi nandyan ang Panginoon. Amen. Sinupok niya kayo, sabi dito, anong mabuting layunin ng Diyos? Bakit pinapaalala ng Diyos ang lahat ng ito? Upang matuto kayong magpakumbaba. Sa mga pangyayari pala sa buhay natin, no, minomoldi lang tayo ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na tayo matutong magpakumbaba. Hindi lang po hindi pa, lagi ko sinasabi, pinangaral ko yung matutunan natin yung mga aral ng buhay. Last Sunday, pinangaral ko yun. Matutunan natin yung mga aral sa buhay. Matutunan natin magtiwala sa Diyos. Dito sabi ng Panginoon, ang layunin ng Diyos, bakit pinapaalala niya yung kanyang ginawa sa mga Israelita, upang matuto tayong magpakumbaba. Kasi lahat ng nagmamataas, ibabagsak ng Diyos. Pero lahat ng nagpapakumbaba, pinagpapala ng Diyos. Amen. Marunong tayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo. At minsan, no, yung mga, para tayo magpakumbaba, minsan pinaparaan tayo sa iba't ibang pagsubok eh. Nung panahon na wala si Sister Mel, within 14 days, lagi akong umiiyak sa Lord, umagulgol. Every morning. Magising ako ng 1:00, 2:00.
talagang ginamit ng Lord yung pangyayaring yun para huwag ako magtiwala sa aking sariling lakas, kundi sa Diyos ako magtiwala. Sa panahon na yun, kung lagi ko lang laging nilalagay sa isip ng kaaway, no, na iniwan ka ng Diyos, hindi ka na mahal ng Diyos, yung mga negatibong kaisipan. Pero hindi yun ang aking entertain. Ni-entertain ko na laging pa rin mabuti ang Diyos. And mahirap po. Mahirap po talagang magpuri, manalangin, maglingkod pag nakakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay. Pero yun ang pinaintulutan ng Diyos upang magpakumbaba tayo sa Kanya. Amen. Tinuruan niya nga kayong magpakumbaba. Sa anong paraan? Sa mga pagsubok ng buhay. Lahat ng yan ay pinaintulutan ng Diyos. Ang sabi niya, tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo, no? Bago binigyan ng mana. May layunin ng Diyos, bakit ginutom sila? Alam mo sa taong gutom, sino pong nagutom na rito? Sino pong gutom na ngayon? Pag ang taong gutom, wala nang panlasa yan. Kahit anong ihain mo sa kanya, talagang lalaklakin na yan. Sabihin, kakainin na yan. Lahat ay masarap sa taong gutom. Kahit ang palayaya na ayaw mo, kakainin mo yan pag ikaw 3 araw na hindi kumakain, di ba? Pag gutom na gutom ka na. Di ba? Ibig sabihin, anumang pagkain na ibibigay sa iyo, iahapag sa iyo, i-appreciate mo pag gutom ka. Ang taong busog, pag binigyan, ay busog ako. Hindi tatanggapin, hindi ma-appreciate yung binigay mo sa kanya. Amen. So, yun ang layunin ng Diyos. Kaya ginutom sila para ma-appreciate ng mga Israelita yung bibigay na pagpapala. Kaya minsan, dumaranas tayo sa mga paghihirap para maranasan natin na ang Diyos ang siyang nagpo-provide ng mga mana sa buhay po natin. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya minsan, pinapaintulutan ng Diyos na umiyak ka, malungkot ka, dumanas ka ng pagsubok para maranasan mo yung kalakasan, tagumpay na nagmumula sa Diyos. Amen. Sinubok niya kayo. Kung susundin niyo yung sasabihan, tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana para ma-appreciate natin. Paano natin masasabing siya ang Diyos ng himala at kagalingan pag sometimes di mo naranasan na ikaw ay nagkasakit? Paano ka magtitiwala sa Diyos, no, kung lahat ng bagay ay okay, maayos? And sometimes lagi kong sinasabi, ang mga aral at lesson ng buhay ay natututunan lang yan sa panahon na dumanas ka ng pagsubok sa buhay. Hindi sa panahon na masaya ka, kundi sa panahon na dumanas ka ng pagsubok at doon ka matututong magpakumbaba sa Diyos. At sasabihin mo, Lord, wala talaga akong magagawa kung wala ka sa akin. Amen. Ginawa niya ito, laging pinapaulit ni Moses. Sabihin, pinapaalala niya yung mga ginawa ng Diyos. Naniniwala po ako, marami pa rin ginawang mabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen. Sometimes, kinakount natin yung mga negatibong mga bagay sa buhay natin. Count your blessing. Amen. Bilangin natin yung mga pagpapala ng Diyos, yung paggising mo lang sa umaga, no? Ikaw ay buhay, merong hangin ka nilalanghap, malusog ka, wala kang sakit. Yun ay ipagpapasalamat sa Lord. Maraming dahilan na tayo magpasalamat sa Diyos. Amen. There are many reasons to thank God. Hindi lang 10,000 reasons. Maraming dahilan, laging ginagawa ang Diyos para magpasalamat tayo sa Kanya. Yun ang ating alalahanin. Hello, hindi yung pagising mo lang sa umaga, agad mo nang inaalala yung pangangailangan mo, kung anong, hindi mo muna inalala ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at ng pagbasa ng salita ng Diyos. Sabi ni Moses, ginawa niya ito upang paunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Kinut ito ng Panginoon Jesus sa Mateo chapter 4, verse 4. Nung sinabi ni Satanas sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong yan. Dahil gutom na siya. Kinote ng Panginoon ito sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Kala kasi ng mga Israelita na
mabubuhay sila, no, doon sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Meron po tayong tinatawag na spiritual life. Amen. Meron tayong kaluluwa. Tingnan mo yung katabi mo at inyabang kaladoyan. Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Kasi pag may problema yung puso mo, may problema ang spiritual mo, apektado pa rin yung pangangatawan mo, pag-iisip mo, ginagawa mo. Hello? Hello? Hallelujah. Yung tao may sakit pa, yung walang ganang kumain, yung walang panlasa. No? Pag yan ay pinakain mo siya, yung problemado, minsan hindi kakain yun. Walang ganang kumain. No? Ganon din tayo, di ba? Pag may problema yung spiritual natin, apektado yung physical natin. Amen. Kaya sabi ng Panginoon ni Moses, ginawa niya ito upang ipag-unawa sa inyo ng tao, hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Kumusta na po yung spiritual life natin? Hello? Binubusog o ba natin ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos? Ng mga pangako ng Diyos? Lagi bang nating inaalala yung salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, yung ginawa ng Diyos? O lagi na lang natin inaalala yung mga utang natin, yung babayarin natin, yung mga sakit na nangyari sa atin? Pag inaalala po kasi natin yun ako pag inaalala ko yun talaga malulungkot ka. Minsan sa buhay ko, nasasabi ko, Lord, pag naalala ko yun, Lord, nawa, nagpalit na lang kami ng pwesto ni Mrs. Ako na lang saling namatay at siya yung nabuhay. No? Nasasabi ko kasi pag naalala ko yung nangyari, no, sumasakit yung dibdib ko. Nasasaktan ako. Pero every time na maalala ko yung na mabuti ang Diyos. Na wala ako rito kung wala ang Diyos. Hindi ako mabubuhay kung wala ang Diyos. Na binago niya ako. Wala naman direksyon yung aking buhay. Kaya kaninang umaga nung nagising ako na 4, Lord, salamat. Binigay niyo ang aking asawa. Ilang beses kong binanggit yun. Lagi kong iniligay sa aking puso isip yung mga positibong bagay. Huwag yung mga negatibong bagay. Lalo na yung salita ng Diyos. Amen. Sa loob ng 40 taon, sabi diyan, ito yung mabuting layunin ng Diyos. Hindi nasira ang iyong kasuotan. Sino po rito yung damit niya na sinuot ngayon ay last 10 years pa? Last 3 years. Meron bang damit dito 40 years niyang sinusuot? Nagtataka ko rito na hindi nasira ang kanilang kasuotan. Hindi lang yun ang pinagtataka ko na hindi nasira Within 40 years yung kanilang sinusuot na damit. 40 years yun. Hindi nasira. Ang pinagtatakan ko rito, yung mga baby, yung mga bata, lumalaki yan. Siguro yun, hindi ko naman sinasabing may magic yung damit. Pero yung damit na yun siguro, pag lumaki yung bata, lumalaki rin ang damit. 40 years. Hello? Sino ba pinakabata rito? Halimbawa si Aliana, after 40 years, baka tataba ka. Diba? Lalaki ka. Pero yung mga, lumaki man sila, pumaysiman sila, yung damit nila, ganun pa rin. Laging brand new. Sino pong magtitinda ng damit dito? Bibiling ko ng 10,000 ang damit. Pero wag maluluma within 40 years. Ganun yung ginawa ng Diyos sa kanila. No, every day, pag sila'y pagkagising, yung damit nila hindi nasisira, hindi kumukupas, laging fresh. Hello? Laging bagong amoy SM. Paggising nila, nandun yung mana, nandun yung tubig na mineral water galing sa bato. Pinapaalala, lagi. No, kasi pag hindi pinaalala ni Moses o ng Diyos sa mga Israelita yung kanyang ginawa, baka makalimutan nilang paglingkuran at sambay ng Diyos sa lupang pangako. Ang problema kasi, ito po yung magiging problema Hindi nila nakalimutan ng Diyos within 40 years nung sila naglalakbay na wala silang ibang makain kundi pugo, mana, tubig. Ang problema, ang sabi ng Diyos, ito nagiging problema Makinig po. Pagpasok nila sa lupang pangako, nasagana sa lahat ng bagay. Hindi sila magugutom. Lahat ng kanilang gustong kainin nandun.
Ang problema sa isang mananampalataya, ganun din. Pag maraming mananampalataya, pag sila'y pinayaman na ng Lord, siguro hindi naman taga-Grace in Christ. Pag pinaunlad na sila ng Lord, pag sila'y yumaman na, maraming mananampalataya, nakakalimutan nila ang Diyos. Totoo po yun. Marami akong nakita, nung umunlad ang negosyo nila, hindi na nag-attend. Nagbalik na sa dati. Pero nung sila'y lugmok na lugmok, lagi na sa church, lagi na sa prayer meeting, umiyak. Nung duman ang pagsubok, mayroong pinayaman ng Lord, pinaunlad ng Lord. No? Nakalimutan ng Lord. Para ba yung isang membro noon, hindi ko nasasabi yung sinita, Pastor, pag-pray mo ako na ako'y makapunta sa Saudi. At pag ako'y nakapunta sa Saudi, bibili ko kayo ng drum set. Praise God. Hindi po dito yan sa mga pioneer kong church. Bibili ko kayo. Pinag-pray ko. After 1 month, pass. Pupunta na po ako ng Saudi. Amen. Kapatid yung drum. Opo, Pastor, pangako yan sa Diyos. Aba, lumipas ang 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon, pabalik-balik na siya. Ni isang stick ng drum, walang binigay. Maraming nakakalimot pag sila'y pinagpapala na ng Diyos. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit pinapaalala ng Diyos sa mga Israelita, magpasok nyo sa lupang pangako. Magiging mayaman kayo doon, magiging magandang tirahan nyo doon, sagana sa lahat ng bagay. Alalahanin nyo lagi yung ginawa ng Diyos. Kaya kayo pinapunta ron dahil lamang sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Itanim ninyo ito sa inisipan na kayo, sabi diyan, itanim ninyo sa inyong isipan na kayo dinidisiplina ni Yahweh na yung Diyos, gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak, kaya matakot kayo sa kanya, sundin na kanyang utos. So pinapaalala ng Diyos rito na yung kanilang relasyon na pag sila'y nandun na sa lupang pangako, pinagpala na sila ng Diyos, huwag nilang makalimutan na meron silang ama na siya pa rin ang magpo-provide ng lahat pangangailangan natin. Amen. Yung ibig sabihin dito, huwag mong kalimutan yung relasyon mo sa Diyos. Huwag mong palitan yung pagiging ama ng Diyos sa atin sa mga bagay na tinangkatanggap nating mga material. Hello? There is only one Father na nasa langit. Hello? Meron tayong ama rito na nagpo-provide. Pero huwag natin kalilimutan, anumang meron tayo ngayon, ay dahil lamang kalubyan ng ating amang nasa langit. Amen. Kaya siguro ito mensahe ng Lord dahil year 2021, baka maraming yayaman dito kasi paano tayo magtatayo ng 20 million na 2-story building kung di kayo payayamanin ng Lord. Alam nyo, nung nag-start gawain dito, ako lang po merong sasakyan. Ang sasakyan ko pa noon ay Pajero. Pero ngayon, ang daming sasakyan ng mga miyembro. Pinaunlad sila ng Lord. Amen. Pero wag mong isipin na kaya ka pinagpala ng Diyos ay dahil magaling ka o mabuti ka, dahil mabuti lagi ang Diyos. At meron siyang mabuting layunin. Alalahanin mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Diyos. Ito pa, sabi niya, sundin nyo itong mabuti. Pinapaalala, laging pinapaulit. Kapatid, lagi ko rin sinasabi sa inyo, hindi kailanman magkukulang ang Diyos sa buhay mo. Lagi ko pinapaalala ng pangako ng Diyos pag pinangawakan mo mangyayari. Na huwag mong kaligtaan ang dumalo sa gawain ng Lord. Huwag mong kaligtaan na dumalo maglingkod sa Lord. Kasi pupunta na tayo ng 2021. Baka matatapos ng pandemic. Baka biglang bubulusok ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Baka makakaranas tayo ng iba't ibang blessing. Huwag mong kalilimutan na kaya tayo tumanggap ng ganung biyaya dahil meron tayong Diyos na buhay na hindi nagkulang sa atin. Amen. Sapagkat kayo dadalhin niya sa isang mainam na lupain. By next year, in Jesus' name, tayo dun na sa isang mainam na lupain. Amen. Lupain sagana sa tubig. Maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kabatagan. Sagana rin doon ang trigo, cebada, ubas, igos. No, sagana roon ang dami, no? Tilapia. Wala naman dyan. Bunga ng punong granada. Meron pang granada. Hindi ko alam kung pumuputok ang mga ito. Ulibo at pulot pukyutan.
Ibig sabihin yun, yun ang pinaka-paborito. Yun ang pinakamamahal ng mga pagkain noon. Sagana sa lahat. Amen. Pero tandaan natin, ito'y pwede natin sabihin, symbolical din dito, na huwag nating kalimutan ng Diyos dahil pupunta tayo doon sa paradise, doon sa langit, pagbalik ng Lord. Amen. Hallelujah. Doon ay hindi kayo magkukulang sa pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukuha na niya bakal at makukuha ng mga tanso. Hindi kaya sa Pilipinas ito. Yung mga bato may bakal at tanso. Ang mga burol. Mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na yung Diyos dahil sa masaganang lupain na ibinigay niya sa inyo. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo subukin at upang turuan magpakumbaba ang lahat ng ito'y sa kabubutihan niyo. Alam niyo ba yung nangyari sa atin? Pinadaan lang ng Diyos yan. Mga pagsubok, hindi para pahirapan tayo ng Diyos. Nasaktan tayo, siyempre umiyak tayo. Pero lahat ng pangyayari na pinaintulutan ng Diyos, naniniwala tayo, tulad ng kanyang sinabi, ito'y para sa kibubuti natin. May layunin ng Diyos, bakit may mabuting layunin ng Diyos? Bakit niya pinaintulutan lahat nito? Alalahanin mo lang yung mabuting bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Dahil ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti po natin. Amen. Sabihin po natin sa katabi, lahat ng iyo'y sa ikabubuti mo. Ano mang pinagdadaanan mo yung kapatid? Ano mang naranasan natin? Ano mang pinaintulutan ng Lord, may layunin ng Diyos. At laging mabuti ang layunin ng Diyos. Ito ay para sa ikabubuti po natin. Amen. Kaya wag ninyong isipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayan. Sabi ko nga, Sister Russell, nung nakabenta siya sa araw ng Pasko, iba talaga ang biyaya ng Lord. Kahit Pasko, nakakabenta ka. Amen. Pero wag nating isipin dahil meron silang magic o meron silang agimat. May agimat, diba, Sister Russell? Hindi. Wag mong isipin, no, na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayanan. No? Huwag ninyong kalilimutan. Saan tayo? Bakit nabalik doon? Subalit alalahanin niyo si Yahweh na yung Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas. Power. Sa English, He give you the power upang umunlad kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang mga pangako sa inyong mga ninuno. Laging pinapaalala niya. Kaya kayo umunlad, kaya kayo nagtagumpay, kaya nangyari ito sa buhay niyo, kaya dumang kayo ng pagsubok. Pinaintulutan ng Diyos lahat niyan dahil lamang mabuti ang Diyos sa atin. Kaya remember His goodness. Subalit alalahanin ninyo si Yahweh ng yung Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman. Kaya tayo nakapagtrabaho. Kaya tayo ganito ngayon. Kaya tayo po nakakilos at gumagawa. Kaya tayo umuunlad. O ano man meron tayo ngayon. Hindi dahil sa ating sariling lakas, hindi dahil sa ating galing, kundi ang Diyos ang nagkakalob sa atin ng lakas. Amen. Hallelujah. Kaya nga, pakinggan ninyo at sundin mabuti kung magkaroon sasagana kayo. Darami ang yung lahi. Pagdating ninyo sa lupaing pinangako ni Yahweh, ang Diyos na inyong mga ninuno sa lupaing mayaman at sagana sa lahat naman. In my conclusion, nung namatay na si Moses at si Joshua ay papasok na sa lupang pangako, ang sabi ng Panginoon kay Moses, ay kay Joshua, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang loob. Sundin ninyong mabuti. Mismo ang Panginoon na nagsalita kay Joshua. Sundin ninyong mabuti yung kautusan binigay ko sa inyo. Binigay sa inyo ni Moses. Yung sinabi ko kanina, lahat yun ay binanggit ni Moses. Huwag kayong susuway, sabi ng Panginoon kay Joshua. Sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Hello? Kaya nga, this year 2021, sino pong gusto magtagumpay? Alalahanin natin ang mga pangako, ang salita ng Diyos. Alalahanin natin yung mabuting layunin ng Diyos, yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo yun araw-gabi upang matupad mo ang lahat na nakasa doon. Sa ganon, magiging masagana ka at magtatagumpay sa iyong pamumuhay. Parang sinabi ng Panginoon kay Joshua, alalahanin mo yung ginawa ko
sa iyong lingkod na si Moses. Within 40 years, alalahanin mo. Sundin mong mabuti kung anong mga pangakong binigay ko sa iyong kautusan. Lagi yun. Kapatid, lagi nating alalahanin ang lahat ng ginawa ng Diyos at marami pa rin gagawin ng Diyos sa atin sa year 2021. Huwag mong alalahanin yung masakit na pangyayari. Pwede natin minsan saglitan lang yun. Pero huwag kang manatili doon. Kundi manatili ang iyong puso't isipan doon sa mga mabuting layunin na laging ginagawa ng Diyos sa atin. Dahil alam natin, lahat ng ito ay nagkalakip-lakip para sa ikabubuti po natin. Pwede ba tayong tumayo sa oras na ito? Amen. So sa oras pong ito, naniniwala tayo, hindi lang siguro 10 dahilan, 10,000 dahilan na tayo magpasalamat sa iyo. There are millions of reasons to praise God, to worship God. Pag lagi mong inaalala yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, yung kabutihan ng Diyos, lagi tayo magpapasalamat, magpupuri sa Lord. Amen. Awitin mo natin yung dakilang katapatan. Thank you, Jesus. Oh, you worship. Sadyang kay puti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinantig ng araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakilang ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula ka sa ugat ng aming dahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y ating awitin. Dakilang ngayon, katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakilang ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay.
Pag-ibig mo ngalay sa amin noon hanggang ngayon. po natin bigyan ng malakas ng papuri, palakpakan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa tuwing alalahanin namin mabuting sa mga mabuting bagay na ginawa mo sa amin. Pag naalala namin ang iyong kabutihan, hindi kami lumalakas. Nagkakaroon ng pag-asa. Nakakapagpuri kami, Panginoon. Nakakapagpatuloy kami maglingkod sa iyo. Kung lagi namin alalahanin ang mga mabuting bagay na iyong ginawa sa amin. At kailanman di ka nagkulang sa amin. Lagi kang tapat sa kabila na hindi po kami tapat, sa kabila na hindi kami nagkulang, sa kabila na kami nagkulang, hindi kayo kailanman nagkulang sa amin. Lagi kayong tapat, mabuti, mapagpatawad, lagi nandyan ang iyong pag-ibig, nandyan lagi kayo tumutulong sa amin. Salamat kayo. Purihin tayo. Nawa sumati ngayon ang pag-ibig ng Ama at lagi sumagana sa ating puso, sa ating buhay, ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. At ang patuloy na kalakasan, kaaliwan at pagbuhay ng Banal na Espiritu ay sumati ngayon at kailanman sa pangalan ng Jesus na po na pinagpalang ng Jesus sa amin. Amen. Huwag muna po tayong aalis sa ating kinakatayuan. Magkaroon lang po tayo ng picture taking para sa kasyang na anniversary natin. Kahit wala pong pagkain kasi bawal po yung magtitipon. Magpipicture taking lang po tayo. No? Meron tayo ng damit na wala. Sige, Brother Eman.
sa'kin. Pupurihin ka, Panginoon. Hello, sir. Sa music team po, mayroon po tayo meeting Sa lahat ng ngayon po pagkakataon. sa mga music team. Meeting po tayo. Ang iyong kabutihan ang siyang pumupuno. Diyos ng pag-ibig, aking ipagsasabi. Iyong kadakilaan ay ihahayag sa iyong kapangyarihan. Pusa'y namamangha. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa lahat ng pagkakataon. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa lahat ng pagkakataon. Sa kalakasan mo, panatag ang puso, ika'y laging pupurihin. Puno man ang lungkot, tiwala ko'y lubos, ika'y laging pupurihin. Sa kalakasan mo, panatag ang puso, ika'y laging pupurihin. Puno man ang lungkot, tiwala ko'y lubos, ika'y laging pupurihin. Ito yung mga pastor natin. Pupurihin ka, Hello po, sir. pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka sa lahat ng pagkakataon. Pupurihin ka, Panginoon. Pupurihin ka Yung mga copy natin sa pastor. lahat ng Yung mga copy natin pastor na pag sinasabi ang copy, pagkakataon. namimigay ng 100. O yung mga may utang po sa akin, magbayad na daw po. Dakilang may likha, ganap ang kabutihan. Simulan at katapusan, o ika'y kahanga-hanga, lumuluhod. Napupuri, may bigay ng bawat buhay, biyayang kamangha-mangha.
ika'y mahal. Kami lumulugod, lahat sumasamba, luwalhatiin ka, away dapat. Buong kalangitan, puri walang hanggan, dakila ka't banal, aming dakila, may likha